Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer. Here it goes sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants. Tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan uli natin itong ating paboritong si Mr. Kilay. Ito, nag-press conference na naman. At dito sa press conference niya, hindi niya namamalayan. Hindi niya namamalayan na labas ang pagiging biased niya. Hindi niya alam, mga kapatid, mga kababayan. Ang feeling niya, neutral siya. Yes, ang feeling niya talaga neutral siya. Pero yung mga lumalabas sa bibig niya, puro talaga pagkampi kay Sara Duterte. Hindi niya namamalayan. Kasi nakafocus siya doon sa sa ambisyon niya. Doon siguro sa mga pakikipag-usap niya dito sa kampo ni Sara Duterte na may commitment na siya. Kaya ganito siya kung magsalita. Hindi niya alam. Ang feeling niya talaga neutral siya. Ang feeling niya, ang bobobo natin mga Pilipino. Ang feeling niya talaga hindi natin alam ang ginagawa niya, hindi natin nararamdaman yung salita niya, hindi natin nararamdaman yung mga kilos niya. Yung pagiging biased niya, akala niya hindi halata. Akala niya hindi halata. Panay ang drama niya na siya daw ay neutral at hindi raw siya makikinig kahit na kanino ka magkabilang panig. Ang dami niya kong conflicting na mga salita dito sa press conference niya. Siya nagsabi, ang konstitusyon nagbigay daw ng blanket authority dito sa Senado, dito sa Senate Impeachment Court, na ang may sole power to try and decide itong Senado, itong Impeachment Court. Wow. Sinabi niya yan, ha? And yet, bawat issue, ang sinasabi niya, kung may mga dapat i-decide dito, ang masusunod daw Supreme Court. Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, isa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yun ang dapat nating lahat sundan. Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules, o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sino mang impeachment court judge? Wala naman. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ninuman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Anong klase yun?
Hindi pa malinaw yan, Chis Escudero, ikaw may sabi, binigyan ng blanket authority ng konstitusyon to try and decide impeachment proceedings. Pero lahat, sinasabi niya, ang final arbiter daw, ang magde-decide daw kung may mga question pa, ang Supreme Court. Parang may iba akong naamoy dito. May ibang anggulo na gustong palabasin at maniluluto itong si Chis Escudero. Samantalang, ang totoo niyan, kung ito naman talaga ang nakasulat sa konstitusyon, ang impeachment court, ang may sole power to try and decide, pag ikaw ay kumonsulta sa Supreme Court at ang desisyon ng Supreme Court ay pumabor laban kay Sara Duterte, pwede niyang wag sundin eh. Pwedeng wag sundin ng Senado. Pagbubutuhan pa rin yan. Yan po ang katotohanan yan. Kaya ito nakikita ko anggulo dyan. Ito drama ni Chis Escudero. Wow. Pag tayo may question, ang taong bayan may question, pag may question ang prosecution, at hindi nagkasundo, ayaw ng Senado, sasabihin ni Chis Escudero o sasabihin ng Senate Court, ng impeachment court, ikonsulta nyo sa Supreme Court yan. Ito yan. Pag ang desisyon ng Supreme Court pabor sa prosecution, ang daling i-reject yan ng Senado. Sasabihin ng Senado, hindi namin i-honor yan. Ganito ang play niyan. Kitang-kita ko play ni Chis Escudero. Hindi i-honor ng Senado yan. Yan po ang nakikita kong play na iniisip ni Chis Escudero. Wow. At pag ang desisyon ng Supreme Court pumabor kay Sara, i-honor yan ng Senado. Yan po ang nakikita kong play. Kaya bawat salita ngayon ni Chis Escudero, kung meron kayong reklamo, kung meron kayong tanong, ang final arbiter dyan ay Supreme Court. Isipin nyo, bakit ganyan lagi ang sinasabi ni Chis Escudero? Samantalang, siya ang nagsabi na ang Senado ay may blanket authority according sa konstitusyon. Sole power to try and decide. Wow. Palagi yung sinasabi, ang final arbiter ay Supreme Court. Kaya nahuli ko yung kanyang play dito. Huling-huli ang play dito ni Chis Escudero. Nakuha nyo? Pagpabor kay Sara Duterte, tanggap yan. Siyempre, Supreme Court yan eh. Tatanggapin nila yan. Walang magagawa pati prosecution. Pero once ang desisyon hindi pumabor kay Sara, re-rejectin ng Senado yan. Re-rejectin ng Senado yan. Dahil sinasabi nga sa konstitusyon, sila lang ang may sole power to try and decide. Wow. Iyan po ang masakit na katotohanan. Iyan po ang laro na nakikita kong nilalaro ni Chis Escudero ngayon. Iyan po. Kitang-kita. Nakakatuwa itong Chis Escudero na to na nakakainis. Merong isang dito sa press conference, may nagtanong sa kanya. Paano ho itong mga ibang senator judges na nagpapakita ng kulay? Sabi ng isang reporter. Ang sagot ni Chis Escudero, para fair tayo, sabi niya, tingnan nyo naman yung kabilang panig. Yung mga nagrarally, sabi ni Chis, yung iba nagpapakita ng pag-suporta doon sa impeach Sara. Bakit ang tinitignan nyo lang yung kabilang side? Hindi nyo tingnan yung kabilang side. Gaya nga daw ng mga nagrarally. Tingnan yung katuwiran niya. Napakababaw na naman po. Napakababaw. Kaya sinasabi ko, pag ikaw nakafocus ka doon sa iyong goal, ang goal mo na maging
Senate President. At siguro may mga lihim na kayong usapan dyan, especially yung black ni Sara Duterte dyan sa Senado. Nawawala talaga sa hulog yung mga pinagsasasabi. Tingnan mo to. Wala sa hulog itong sagot niya. Tingnan daw yung kabila. Ito ang sasabihin ko sa iyo, Chis Escudero. Ang laking kaibahan nun. Yung tanong ng reporter na yan, yung mga senador nagpapakita ng kulay, sila Bato, sila Bongo, sila Amy, mga senator judges yan. Makinig ka, Chis. Makinig ka, Chis. Sila Bato, Bongo, Amy, mga senator judges yan. Yung sinasabi mo mga nagrarally, yung mga opinion sa labas, walang pakialam sa sa trial. Hindi yan mga judges. Para sabihin mo maging fair, paano ka magiging fair? Judges ang kinukumpara mo doon sa mga citizens na nagrarally. Nawawala ka talaga sa hulog, Chis Escudero. Walang-wala yung katuwiran mo. Ikukumpara mo yung ordinary citizen, yung taong bayan na nagrarally, na ayaw kay Sara, na gustong ma-impeach si Sara, gustong ma-convict si Sara, ikinukumpara mo dito sa mga senador na judges. Wala kang stand doon sa ginawa ni Bato de la Rosa, ni Robin Padilla, na mag-motion, gumawa ng resolution para i-dismiss ang kaso. Hindi mo man lang sinabihan na pinapaalalahanan ko kayo, dapat neutral kayo. Wala man lang sinabing ganun. Wala kang sinabing ganun sa mga judges mo. Diyan sa mga kasamahan mo sa Senado, natatakot kang magalit sa'yo dahil sa usapan nyo. Ang problema, Chis Escudero, halatang halata ka na ng taong bayan. Halatang halata ka yung mga kinikilos mo, yung mga pinagsasasabi mo. Hindi ka neutral, halatang halata ka, nakampi ka kay Sara. Aminin mo na. Kasi, kahit man na paalalahanan mo itong mga senador na to, na nagpapakita nga ng kulay, ni hindi mo magawa. Presiding judge ka. Pinababayaan mo itong mga ganitong kilos nila Bato, nila Robin, nila Amy. Wala ka talaga. Hindi ka neutral. Hindi ka neutral. Yung mga sinasabi mong mga opinion, marami dyan, na tulad nila former Justice Carpio, Attorney Rene Sarmiento, Franklin Drilon, Justice Ascuna at iba pa. Yan ang mga sinasabihan mo ng mga biased. Sinasabihan mo silang biased. Itong mga taong to, hindi ko narinigan ito na kailangan makonvict si Sara Duterte. Wala silang sinabing ganun. Itong mga sinasabi mong mga tao, although hindi mo sila pinapangalanan, pero alam ko naman, ito yung mga pinapatungkulan mo. Chis Escudero, hindi sila nagsabing i-convict mo si Sara. Ang sinasabi sa'yo, dapat umpisahan mo kaagad-agad yung trial. Kung ano yung nakasulat sa konstitusyon. Dumipensa ka kaagad. Sinasabi mo, itong mga taong to, gustong i-convict si Sara. Ito yung mga pro-impeachment. Yes, pro-impeachment sila. Anong masama doon? Nasa konstitusyon. Yun ang nasa konstitusyon, kaya yun ang pinaninindigan nila. Pero hindi sila biased. Dahil gusto nilang masunod yung konstitusyon. Wala silang sinasabi na gusto nilang i-convict si Sara Duterte. Gusto lang nilang matuloy ang trial. Hindi ka mukha ng mga senador mo, ng mga kakampi mo, na yang sila Drillo, yang sila Bongo, sila Bato, sila Amy, sila Robin Padilla, nagpapakita talaga ng pagiging bias na hindi mo man lang pinagsasabihan na maging neutral. Kaya malaking kaibahan yung sinasabi mong dapat tingnan nyo kabilang panig. Malabo ka talaga, Chis. Nawawala ka sa hulog dahil nakafocus ka sa pagdepensa kay Sara. Sinasabi ko nga,
Itong mga sinasabihan mo mga expert, itong mga legal luminaries na to na nagsasalita, wala silang sinabing i-convict mo si Sara. Umpisahan mo lang yung trial dahil yan ang sinasabi sa konstitusyon. Yung sinasabi na umpisa pa lang ay kinontra mo na. The trial shall forthwith proceed. Diyan ka nag-umpisang mawala sa hulog. Diyan ka nag-umpisa, pinagtanggol mo kagad yung side ni Sara. Sa hindi pagsunod dito sa trial shall forthwith proceed. Kaya tigilan mo na yung pagsasabi, Chis Escudero, na neutral ka at pag may nagkikriticize sa pagkilos ng mga tao mo dyan sa Senado na pagpapakita ng pagiging bias, sasabihin mo, tingnan mo yung kabilang side. Walang comparison, Chis. Walang comparison, Kilay. Wala. Dahil yung mga kinakampihan mo, mga senator judges yan. Yung mga mamamayang Pilipino na nagrarally sa labas, walang magagawa yan. Nagsasabi lang yan ng damdamin nila na dapat ituloy mo yung paglilitis. Malabong malabo, nakakasuka yung reasoning mo na sinasabi mong neutral ka at sinasabi mong tingnan nyo yung kabilang side. Walang ganon dahil ang pinagtatanggol mo mga senator judges. Inang-ina ka. Ay nako, Chis Escudero, hanggang ngayon talaga hindi mo malaman kung paano ipagtatanggol si Sara Duterte. Nawawala ka sa hulog. Hindi mo na alam mga sinasabi mo dahil sa ambisyon mo. Dahil sa desire mong maituloy ang pagiging Senate President. Hindi mo na alam na sinasabi mo, kinikilos mo, halatang halata. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. At doon po sa bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. At share po natin sa ating mga kakilala, sa mga kamag-anak, ang ating episode ngayon nang sa ganon maraming makaalam dito sa pinaggagawa ni Chis Escudero, malaman nating lahat, maintindihan natin bakit ganito ang kinikilos nitong si Chis Escudero. Ito po ang mga obserbasyon natin sa kanya. Palawakin po natin itong ating small channel. Thank you so much at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.